Alam nyo po ba na asar etong si Panelo kay Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, dahil hindi matanggap ni Panelo na yung mga bata nila dun sa Senado, yung mga senador na kaalyado nila, wala pong magawa sa magkapatid na Tulfo. Kaya nga, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo nung in-interview sa SMNI, etong si Panelo, mukhang galit na galit po siya kay Senator Erwin Tulfo at tinawag niya pa na ubod ng yabang daw etong si Senator Erwin, kasi nga hindi niya matanggap na yung mga senador na kaalyado nila walang magawa sa magkapatid na Tulfo dyan po sa Senado. So ngayon, ito mga kababayan, pakinggan po natin. Ay, wait lang. Mukha atang Yan. So ito, play po natin, mga kababayan. Ganda rito. With a destructive and odious Senate gridlock. Yan po ang last part. O yan. Alam nyo, meron bagong, yung ginaganap ngayon. Ang problema, yung head ngayon, ubod ng yabang. Oh! At sobrang yabang. Hindi ko akalain na, kaibigan ko ito Pero yung ginawa, Wala, hindi nyo kasi kinakaya magkapatid na Tulfo. Bukod, mga kababayan, sa ganito kasi, yung ikinagagalit nila sa mga Tulfo. Bukod sa kung tumakbo yung mga Tulfo sa 2028, kayang ilang paso po itong si Sara Duterte. Lalo na, mga kababayan, kung halimbawa, magtatandem itong si former VP Leni at saka po itong si Senator Raffy Tulfo. Kayang-kaya po talaga nilang tambakan sa bilang ng boto ito pong si Sara Duterte, lalo na't hindi mahagilap ngayon itong si Sara kung nasaan. Nilindol na lahat-lahat yung mga constituent po nila, especially sa Davao, mga kababayan, at sa Mindanao, hindi mahagilap etong si Sara Duterte kung nasaan. So ngayon, kung ang pag-uusapan natin, mga kababayan, halimbawa 2028, kaya sila nang gagalaite sa mga Tulfo dahil nga hindi pa nag-a-announce etong si Senator Raffy Tulfo at hindi pa nag-a-announce si former VP Leni, minsan natatambakan pa etong si Sara Duterte. Yan ang ikinagagalit ng mga DD-shit dito po sa mga Tulfo dahil nakikita nila na banta etong magkapatid na Tulfo, mga kababayan, dito po sa kandidatura ni Sara Duterte. Kaya ngayon, etong si Panelo nang gagalaite kay Senator Erwin Tulfo dahil nga ang tingin niya kay Senator Erwin napakaubod ng yabang daw po dahil dyan sa ginagawa sa Senado, mga kababayan. Pero kung titingnan po natin, tama lang naman yung ginagawa ni Senator Erwin na ilabas yung katotohanan. Ngayon, nabubuking yung katotohanan, mga kababayan, patungkol dito sa ginawa ni Alan Peter Cayetano at ni Marcoleta na nilinis nila yung pangalan ni Legarda pagkatapos sumanib sa kanila, pagkatapos nila maging kaalyado. At yan yung hindi matanggap ni Panelo. So ngayon, tuloy pa natin. niya talaga napakasama at hindi karapat-dapat na maupo sa Senado yung mga ganyang klaseng. Ay, biruin nyo kasi simula ko pa lang, umiiyak na si Ricardo. 'Di ba? Siguro nakatikim ito ng bayag ni Digong. 'Di ba? Siguro nakahimod ka ng puwet ni Digong kaya kaganyan, no? Anyway, tuloy pa natin. Sa kanya, napwesa siyang humingi ng tawad. Di mo sabi niya, "Pwede ko kayo. Humingi." Ang yabang. Ay, sobra. Samantalang siya, kilalang-kilala siya. Notorious nga ang kanyang ang kanyang pangalan na number one na bender o breaker ng batas. Di ba sabi niya, pwede natin baluktutin ang batas pag ito ay makakabuti. Kaya pinusiran sila. Buti nga si Senator Erwin, binibend lang yung batas. Kayo nga, nilalabag nyo yung batas, tinatapakan at binabastos nyo pa. Diba, mga kababayan? Sila nga dati, no, nasa kapangyarihan sila, ano ginawa ni Duterte? Tinapakan, binastos, inalipusta ang batas. Di po ba? Kaya nga yung mga kababayan Pilipino natin mas piniling lumapit sa International Criminal Court kaysa dito magsampa ng demanda. Kasi nga, walang magawa ang batas ng Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil binalahura nila ang proseso ng batas at proseso ng pananagutan dito po sa ating bansa. Dahil pagkakalaban nila noong mga panahon na yon at ikaw nagreklamo ka laban sa kanila, wala kang magagawa. Di po ba? Walang silbi ang batas, mga kababayan, in my personal opinion, noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, nababaluktot nila ang batas. Yung mali, naiitama nila, yung mali,
napapanatili nilang mali at yung tama kaya nilang baloktutin. Ganun po katindi mga kababayan yung administrasyon ni Digong. Anyway, tuloy pa natin. Kayo kasi. Akala nyo pag nandiyan sa radyo at pumuporma-porma ng anti-government, akala nyo, pinagtatanggol na at sinusulong niya ang kapakanan ng bayan. Ang dami nang bola dyan, ang dami nang budol. Kaya huwag kayo magpapapaniwala sa mga ganyang tao. Tingnan natin kung anong gagawin. Tingnan muna, no? Wala yung 18 marino, no? Hindi nagpunta. Yes, Atty. Nagpunta, hindi nga lang pumasok. Nagpunta doon sa opisina ni Robin Padilla pero doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee, hindi po sila nagpunta dahil takot po silang makulong. Kakaano lang na balita, Attorney Sal, nakarating na daw sa Senado, Attorney Sal, yung 18X, yung Brave 18 kasama si Senator Robin Hood Padilla, Attorney Sal. So, di ba? Ma'am Mariam Thomas, mega love shoutout ha. Mabuti. Anyway, tuloy ko. Kaya naman pala, itong mga nandiyan sa Blue Ribbon, yung unang Blue Ribbon, yung pinapangunahan niya, no? Ni Laxi. Si Laxi Boy. Kaya pala, ayaw niya ipatawag, ang tindi pala. Ang tindi pala ng mga sasambulat ng mga hindi umanong pagtanggap ng mali-malitang pera. Kaya pala, inaabsuelto niya, hindi pa nga nagbibista, inaabsuelto niya na si Martin Romualdez, si Presidente Marcos Jr., sa halip na Hindi po absuelto si Martin Romualdez ha. Sasampahan po yun ng kaso mga kababayan ng ombudsman. Plunder din. Hindi po absuelto si Martin Romualdez. Yung sinasabi dito ni Panelo, fake news po yan. Hindi pa inaabsuelto si Martin Romualdez. Di ba sasampahan nga ng mabigat na kaso, etong si Martin Romualdez, bukod po sa plunder at indirect bribery mga kababayan, may isasampa pang about do sa money laundering. Yung mabigat na kaso. Hindi po inabsuelto si Romualdez. buksan niya yung komite para mag-imbestiga. Nauna na yung paghatod. Hindi ba sabi niya doon sa linggo, kaya hindi ba napula ako sa sa programa natin. Kaya sabi niya, sayang to, abogado pa man. Tingnan ko muna kung nagsasabi ng katotohanan niya. Sus Maria Josep. Kaya nga mag-iimbestiga para alamin mo katotohanan. Bakit nauna yata yung... Kaya yung pala. Kaya pala ayaw ninyo. Dahil maraming lalabas ng mga sekreto, lalabas ng mga katiwarian. Yun na yun. Yun na yun. Bilib na yung mga DD shit doon sa isiniwalat ng 18 kargador ng maleta. Diba? Yun na yung pagsisiwalat sa inyo. Yun na yung patutuo sa inyo. Ang daming butas. Naniniwala kayo doon? Ikaw, Attorney Salvador Panelo, naniniwala ka doon? Abogado ka? Di ba marunong kayo mag-cross-examine? Abogado ka, alam mong hindi sila nagsasabi ng totoo. Diba? Yun na yung mabigat sa inyo na ebidensya at patunay. Yun na yung matinding pagsisiwalat sa inyo. Ni hindi nga kinagat ng mga kababayang Pilipino natin dahil alam ng taong bayan na butas-butas yung statement ng 18 kargador ng maleta. Yung maleta boys. Diba? Kaya nga mga kababayan, kita nyo bilib na bilib sila. Halatang halata naman mga kababayan na hindi naniniwala si Panelo dyan. Pero kailangan niya maniwala. Kasi nga, DDS siya. Siyempre. But kaya na sinabi ko, well, the presumption of innocence will always apply. But hindi nyo matatakasan ang mga tao magbibigay kagad ng kahatulan. Kasi lalong-lalo na kung kapanipaniwala ang mga pagsasalaysay ng mga ito na kumpleto ang mga paglalarawan nila. At nagtutugma-tugma, sabi ko nga sa inyo, mahirap ang gumawa ng script kung 18. Mas madaling gumawa ng script kung 1-2 lang. Pag 18, magkakamali ka. Pero hindi. May kanya-kanya silang istorya. Tsaka mahalaga, ganito huwag niyong kalimutan na hindi naman original itong 18 ito. Hindi naman sila ang una naglabas nito Sino muna naglabas? Yung boss nila. Kasi ito yung mga dating bodyguards, drivers, messengers ni Saltico. Si Saltico ang una naglabas na nag-deliver siya ng pera. Kay Presidente Marcos Jr., kay Martin Romualdez. At binabalidate lang ng mga ito. Hindi lang pala yung dalawa, ugot na lang yung dami. Kaya naubos nga ang pera natin, di ba? Yan. Kaya, ang galing, naipahid agad nila kay Presidente. Di ba? Naipahid agad nila kay Presidente yung pandarambong na ginawa po nila nung panahon nila.
biruin nyo mga kababayan ha, yung binabanggit nung 18 kargador ng maleta, yung Maleta Boys, kung titingnan po natin, yung binabanggit no na nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni Mark Villar, panahon po yun ni dating Pangulong Duterte bago mag-eleksyon. Diba, bago po mag-eleksyon yun mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, si PBBM nanalo nung May 2025. At siya po mga kababayan ay umupo noong June. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, ang pinag-uusapan na budget noong 2022 mga kababayan ay budget for 2023. Hindi po for 2022 ha, for 2023. At yung binabanggit na nag-deliver ng mali-maletang pera allegedly sa bahay ni Mark Villar noong 2022, panahon pa po ni dating Pangulong Duterte yon. Ang speaker ng mga panahon na yun, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ay etong si Velasco. Diba? So ibig sabihin, kung totoo man etong mga aligasyon na lang ito, nung panahon pa pala ni Digong, trabaho na po talaga ni Nasaldico mga kababayan ang magnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. At dito lang talaga sa gobyerno ni PBBM nabisto yung pandarambong nila. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Kaya pala, ngayon naiintindihan natin kung bakit kayo gustong magpalit ng liderato. Hindi lahat ha. Kasi sa 24, talagang merong mga pusakal na mga hindi ka nais-nais na. Ba't meron din naman kahit papano? Siguro malaki yung natanggap na maleta ni Panelo. Kasi sa panahon pa pala ni dating Pangulong Duterte yan eh. Naging talamak yung mali-maleta. Kumbaga nabisto lang talaga sa panahon ni PBBM. Yon, oo, si Lord Velasco pa. Ang House Speaker ng mga panahon na yon. Diba na kung saan nag-deliver ng maleta sa bahay ni Mark Villar. Gaya nung sinasabi nitong 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Kaya nga para sa akin mga kababayan, nanggagalaiti sila kasi sa panahon ni PBBM nabisto yan. Kung hindi pinaimbestigahan niya ni PBBM, hindi magiging mulat ang isipan ng mga kababayang Pilipino po natin dito sa pagnanakaw ng mga ito gamit yung mali-maletang pera na sinasabi nila. May mga naninindigan. Pero kukunti lang po yun eh. So anyway, Yes, attorney. tingnan natin. Gusto kong marinig kung ano na nangyari ngayon dyan sa ano. Pa-reportin mo yung ating reporter nang malaman naman. Kung ano nangyari dun sa ano? Gusto mo marinig kung ano yung nangyari dun sa 18 kargador? Ito, sinasampahan na ng demanda